Ako, si Maria Clara, isang maganda, mabait, at mapagmahal na babae. Malakas ang aking loob, lalo na kung kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili at ang aking mga minamahal. Ngunit sa likod ng aking kagandahan at tapang, mayroon akong isang malambot at sensitibong puso. Madali akong masaktan at minsan, nahihirapan akong ipahayag ang aking tunay na damdamin. Naniniwala ako sa pag-ibig, sa katapatan, at sa karangatan. Krisostomo, ang sabi mo sa akin, babalikan mo ko. Sinabi ko sa'yo, maghihintay ako. Pero nasaan ka? Nasaan ka, mahal ko? Namimiss ko na ang mga yakap mo, ang mga kamay mo, at ang mukha mo. Bumalik ka na, mahal ko. Durog na durog ako. Naghihintay ako. Bumalik ka na. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap ang nangyari sa'yo. Parang pinapatay ang puso ko sa araw-araw na wala ka. Ikaw ang buhay ko, Crisostomo. Ikaw ang buhay ko. Ibibigay ko ba ang sulat ni Jesus ng kapalit at sulat ng aking ina? Hindi ba pagtataydol ang gagawin ko sa aking nobyo? Ngunit gusto kong makita ang liham ng aking ina. Gusto kong malaman kung anong importanteng bagay ang nakasulat doon. Ngunit kapalit nito ay ang sulat ng aking nobyo. Kailangan ko talaga patawad mo na. Ang ama ko ay hindi si Kapitan Tiago, kundi si Padre Damaso. Pinagsamantalahan niyo ang ina ko. Sa mundong mabait, puro kasakaman at napupuno na ng galit. Napakarami kong karanasan na hindi ko nagugustuhin ganasin pa. Ayoko na. Tama na. Ang pagkamatay ni Crisostomo na mahal ko, ang pagpapakasal ko sa taong hindi ko naman minamahal. Ganoon na rin ang panghaharas na ginawa sa akin ni Padre Salvi. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Ang kagustuhan kong maglingkod sa Diyos at ialay na lamang ang buhay ko sa Kanya sa loob ng kumbento ay ang nagpalapit pa sa akin sa kasukulam-sukulam na mga pari. Hanggang dito na lang. Paalam.